Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong si Senator Tago, binatikos na naman po ng mga, syempre, mga dilawans, yung mga kaaway ng mga Dutards, no? Sila po yan. Parang naman silang DND, the Dilawans and the Dutards. At ganun din po, itong si Yotyot man, patuloy po ang pagbira sa palasyo. Palibhasa, dumidepensa sa pag hindi niya pagsupot, sa pagiging duwag niya sa patawag sa kanya ng ICI. Kumbaga, dinedeflect niya yung kaduwagan niya sa patuloy na pagbira sa Malacanang, mga kababayan, no? Mukhang may bago na naman siyang hanas, ha? Ang dami mong dahilan, ha? Ika nga ni Yusek Castro, buntot mo, dala mo. Kaso yung buntot niya, pumasok sa tumbong niya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So unahin natin mga kababayan, ito pong mga kampo ng Dilawans at mga kritik ng mga Dutards ay muling binatikos si Senator Bato Tago, the authentic duwag de la Rosa. Hindi na po siya puncher hole ngayon, na authentic duwager na, no? Nakarinig lang na may warrant of arrest na bahag ang buntot. Akala ko ba ready siyang samahan ng tatay niyang karton sa ICC. Yabang niya pang magsalita niyan eh. Kung papayag silang alagaan ko siya doon. O ngayon, narinig lang niya kay Boying Rimulya na merong unofficial copy na warrant of arrest kay Bato. Ayun, nagtago na tapos nagsumbong sa Supreme Court. Bakit sa Supreme Court nagsusumbong? Siyempre marami po silang kaalyado dyan, di ba? Alam nyo naman, 15 dyan tinalaga ni Digong para protektahan si Digong at mga kaalyado nito. Kaso mukhang mga Judas Iscariot ba yung mga nandun? Ngayon mga kababayan, dyan po sa ulat ng politiko, may article dyan. Ang sabi po, lalaki ka pa man din, magpakalalaki ka. Bato, Mr. Authentic Duwag, magpakalalaki ka daw. Yan po yung sinabi ng dating representante ng Pangasinan. Nakalimutan ko po yung pangalan, pero adyan po sa balita ng politiko. At si Lacerda, no? Talagang kino-call out po si Bato. Si dating cabinet member ni Panot na si Lacerda, talagang binibira si Bato. At yung isang representante ng dating representante ng Pangasinan, isang lugar diyan sa Pangasinan. Sinasabi nila, magpakalalaki ka. Oo, kalalaki mo pamanding tao. Bakit ka nagtatago? Hindi ka nagtatrabaho. Tama po yung ine-echo natin. Wala pa naman ang warrant of arrest mo, tinakot ka lang, no? Sabi naman ni Roque, nakalabas na daw. Nasaan na? Si Roque, pinabubulaanan ni Kopman. Sabi ni Kopman, imposible yan na may maglabas ulit ng warrant of arrest. Hindi pa nga nadidinig yung kaso ni Digong. Kung baga sila, nagpapabulaanan, kaya tuloy si Bato, takot na takot. Ayan, na-call out ka, magpakalalaki ka. Akala ba namin matapang ka? Tapang-tapang mo noon. PMP chief ka pa man din. Nasaan ang tapang mo? Ikaw pa man din ay graduate ng PMA, yung pala. Hanggang salita ka lang, hanggang daldal ka lang, no? Ngayon po, malapit na po silang mag-adjournment. Pag natapos itong BICAM, mga kababayan, in-extend nila, nagkasundo po ang both houses na i-extend ang BICAM. Pero nasaan si Bato? Andoon, naglalamierda. Sabi no, huling intel, nasa Pampanga siya. Tapos meron pang ginanap na second Senator Bato Cup, yung parang pabilisan sa pagbaril-baril noong weekend yan. So nasaan si Bato?
Naglalakwat siya, nagbabakasyon, habang yung mga kasamahan niya nagtatrabaho, pero sumasahod siya. Di po ba mga kababayan? Ang kapal ng muka ng mamang duwag. O kino-call out ka, magpakalalaki ka. Tapang-tapang mo, ang sabi nga nila Sherda. Bakit hindi mo tularan si Dilima? Hinarap ang kaso, nagpakulong. Ikaw ba to? Ha? Laway pa lang ni Rimulya yung nadinig mo. Ha? Pinahanginan ka lang. Kung baga sa utot, ha? Naamoy mong mabaho kaya tumakbo ka na, nagtago ka na. Ala ka pala duwag ka pala ha? Hindi ka pala lalaki ba to Nakakahiya ka naman, tapos hindi ka nagtatrabaho, sumasahod ka, ang kapal ng muka mga kababayan. Kahiya-hiya itong former PMP chief na to at isang graduate ng PMA, ha? Ganyan ba tinuro, ganyan ba natutunan mo sa PMA? Ganyan ba ang pinairal mo sa PMP bilang PMP chief? Wala kang prinsipyo, hindi ka pala matapang, isa ka palang duwag. Kaya ngayon, nako-call out ka. Kalalaki mong tao, takbuhin ka pala, no? Basag pala ang itlog mo, bato, no? Matapang ka lang pag ikaw ay nasa paligid ni Duterte, pero pag wala ng Duterte, para ang basang sisiw diyan. Ngayon tago ka ng tago, ha? Biruin mo, 2 buwan ka nang sumasahod nang walang ginagawa, magta-3 buwan na, mag-adjournment na, kumuha ka pa ng ng year-end bonus, baka kumuha ka pa ng Christmas bonus at kung ano-anong mga bonus, mga kababayan. Grabe ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Senator Duwag na ito. Magpakalalaki ka, lumabas ka sa lungga mo, wala pa ang warrant of arrest mo takot na takot ka na, nasaan yung Trillanes, make my day. Yung pala, make your day sa lungga. Ngayon, punta naman tayo sa isang yot-yot man na congressman. Yung nagpapaalam po din ng magbakasyon ng 70 days kasi lilibot ng 17 countries. Akala ko ba mahirap? Akala ko ba hindi lavish ang lifestyle ng mga Duterte? Bakit magta-travel sa 17 countries? Anong gagawin? Tapos isa ring duwag ito, hindi sumipot sa ICI. Nung una, ang tapang-tapang ng kanyang pronouncement na I welcome. Welcome ako na imbestigahan, para magkaalaman ng katotohanan, wala tayong tinatago. Nung lumabas na yung imbitasyon lang ng ICI, ay hindi ako sakop niyan. Gawa lang ni Marcos yan. May co-equal branch of government kami. Siya lang ang nagsalita ng ganun mga kababayan. Meaning, hanggang daldal-ling, pare-pareho sila, mga pare-pareho ng likaw ng bituka, matatapang lang sa pananalita pero wala sa gawa. Mga hindi lalaki, mga walang prinsipyo. Ngayon, dinideflect niya ang usapan mga kababayan. Ano sabi niya? Pag mga ordinaryong tao lang daw, tulad ng mga sangkot sa flood control contractors, o mga mambabatas, kaso ka agad. Ang bilis ng pagkakaso. Pero pag yung mga malalapit sa Malacanang, mga kaalyado ng Malacanang, bakit wala ka agad na prosesong kaso? Gago. Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo dyan? Meron ka bang ebidensya na may mga malalapit sa Malacanang? Sinong malalapit sa Malacanang? Si Romualdez, di ba? Iniimbestigahan pa, iimbestigahan nga ng ombudsman Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Ang sabi ng Pangulong Marcos, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapartido. Pag dawit sa flood control, dawit, hindi niya sasaluhin. Mas nga pinsan niya, hinayaan niyang maimbestigahan. Pero ikaw, yung tatay mo noon, tignan mo listahan, yan ang pinagagawa ng tatay mo. Di ba? Pero tahimik kayo. Bakit? Kasi binusalang kayo ng bilyon. Ito ang tanong mga kababayan pag sila, carry lang, okay lang yan. Pero pag sila na yung nakakataan ng mali, ay, equal branch of government hindi ako saklaw niyan. Gumagamit na kayo ngayon ng mga human rights according to the rule of law, due process. Pero nung panahon ng tatay mo, panahon yung namamayagpag, walang due process. Binraso lahat ng tatay mo, 'di ba? Para naman hindi kayo makabatikos, binusalang kayo ng kwarta.
'Di ba? Wag mong ilayo, wag mong i-deflect ang issue dito. Ha? Ang issue dito, ikaw na hindi sumipot sa imbitasyon ng ICI, na ang yabang-yabang mo, nung ikaw ay pinadala ng imbitasyon, umurong ang titik mo. Ha? Kaya nga sabi nga ni Yusek Castro, buntot mo, dala mo. Kaso yung buntot mo, sinaksak mo. Ha? Nilunok mo yung buntot mo Naduwag ka parang si Bato. O di ba? Mga Duterte, mga minions ito ay mga duwagers. Puro deflection. Ha? Binabato niya ngayon ng issue sa Malacanang. O di maglabas ka ng ebidensya. Sino? Yung kaalyado ng Malacanang na alam mong sangkot na sangkot, may ebidensya ka dyan sa flood control. Di bigay mo sa ICI, bigay mo sa ombudsman. Di ba? Dapat ikaw din maimbintahan ng ombudsman. Tingnan natin kung anong sasabihin mo. Oy, co-equal branch kami ng ombudsman. Ay, hindi, mas mataas ako dyan ha. Di ba? Ang daming dahilan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Ganun po yun, lulusot at ilulusot. Magaling pong lumusot si Pulong Yot-Yot Man sa mga pokpok. Opo, magaling diyan po siyang ilusot. Magaling niyang ilusot. Yung oten niya sa pokpok. Okay? Yun ang kaya niyang gawin. Pero pag itong mga ganito, accountability, transparency, umuurong ang oten niya. Okay? O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.